Yan. So this is the Unity UT521 UT521 tester. So meron tayong mga function niya. Ito yung off button, 2000 ohm range, 1200 ohm range, 20 ohm range, no? Tapos kung merong voltage yung pwede ka. So gagamitin natin yung voltmeter and yung ground. So ito yung gagamitin mo. Pero sa resistance testing, pag ito nandito sa 2220, ang gagamitin natin dito itong red, yellow, and green. So yan yung gagamitin na test probe natin. Okay? So ito naman, pag magte-test ka, pag nandito na tayo sa ohm, pipindutin mo to para mag-test, no? Tapos yan, pagka gusto mo mag-save, pindutin mo ito ng matagal, isa-save niya. And then ito naman, kung medyo madilim, madilim siya, pindutin mo lang ito ng bigla magkakaroon ka ng backlight. Okay? So, ayan, simula tayo ng testing. So, una, meron mga kasama sa pit natin, no? So, dito, yung pinaka-red natin, red probe. So, dito nakasaksak yung pinakamahabang test probe natin. So, dito natin ilalagay yan. Kasi mamaya yan yung pinaka-source natin. Siya yung magbibigay ng kuryente, no? Doon sa tinetest natin. Sumunod ay itong dito naman yung yellow probe. So, dito sa yellow, gagamitin natin itong yellow na test probe, no? So, dito sa yellow na test probe, dito natin ilalagay yan. So, yan. Ito natin dito. And, yung mga yung test probe naman para sa mismo itetest natin na grounding rod, ito yung gagamitin natin na kable, kulay green. Dito natin siya ilalagay. No? So, ito na ngayon yung mga test cable natin. No? So, usually, itong mga cable na to, no? Ito yung sasagabong sa pinakamalayo, no? Itong portion, itong red na to. And then, ito naman, ito yung dito mo ilalagay yung ito yung ma-measure natin eh. And then, dito pa sa mga dulo nito, meron tayong mga stake na ilalagay. Ayan. So, ito, dapat siya naka-stretch siya, no? So, naka-kain siya. Ayan. Naka-connecta siya dun. No? Ganon din dito sa stake natin dito. No? So, make sure na nakakain siya naman. Ayan. No? And, ito naman, ito yung nakalagay dun sa grounding rod na itetest natin. No? Pero dito, sa example natin ngayon, ang gagamitin natin ay hindi grounding rod. No? Ang gagamitin natin ay concrete nail. No? Ayan. Concrete nail. So, kasi yung concrete nail, yan lang yung, wala kasi akong grounding rod, so ito lang gagamitin natin. Ngayon, sa pag-test natin, gagamit na lang ako ng mga resistors, no? So, dito sa mga resistors natin, meron akong gagamitin na 5.5 ohms. No? So, yan yung halimbawa, yung resistance na itetest natin. So, ito yung resistance. Usually, ang mini-measure natin is yung resistance between dito sa ground, no? Yung sa grounding rod, at saka with respect to dito sa yellow, no? So, dito, gawin natin, flip natin dyan. No? So, meron tayong 5.5 ohms in between the green at saka yung yellow. No? Tapos, dito naman sa natin, dito sa orange, ito naman dapat naka-ground din to naka-stick, no? So, magkakaroon siya ng resistance din dito, no? So, dito, pwedeng maglagay tayo ng, ito, maglalagay ako ng 6.35 ohms. No? 6.35 ohms dito.
in between dito sa ano natin, sa red at saka dito sa ano natin, sa yellow, no? Okay. So yan na yung pagtetestan. Pero in real life, ito naka-extend siya, yung red natin nasa dulo, tapos ito nasa gitna. Pabaybayin mo yung pinagkadkadan mo ng red hanggang mag-stop ka doon, tapos tutusok mo yon, no? So kanina in-explain ko sa inyo paano nag-work na itong red, ito yung magbibigay ng current, tapos magkakaroon ka ng voltage drop between dito sa yellow at saka yung green. Yun yung resistor. And then since alam na natin yung may voltage drop dyan, i-divide niya yung kuryente na binibigay nito, makukuha natin ngayon yung resistance. Okay? So yan, gawin na natin. So punta tayo dyan. Okay. So first is lagay na natin sa, so ano natin, yan. So ano yung unang gagawin natin? Check natin sa 2000 ohms. So nakita natin sa 2000 ohms nakapress na, so usually hindi pa nakapress yan. Pag pinress natin yan, nakita nyo 5 ohms. So since 5 ohms is way below 200, way below 20, so para mas accurate, ilipat na natin sa 20, no? So lagay natin yan. So lumalabas dito 5.82 ohms. So yan yung resistance ngayon. So ngayon, siyempre hindi naman na eksakto yan, no? Ang lumalabas kasi dun sa ano natin is 5.5 ohms, no? So yan, kasi mayroong mga ano pa yan, may mga difference pa yan. So yeah, yan yung nakikuhang natin value, 5.59, no? So ngayon kung gusto nyo yan, kung gusto nyo ma-save pala yan, no? Pindutin mo lang tong matagal, yung save. Yan, sabihin nakasave siya sa 3, no? So yan na natin, no? Ngayon kung gusto ma-recall, no? Ma-recall yung ano natin, mga save natin kanina. So ito yan, yung 5.59, yung 3. So ngayon tatlo pa lang yung naka-load na memory dyan. So ito yung pinakawali, 5.59 times. Okay? So yun. So pagkatapos nyan, depende kung paano ba kayo mag-check, ano, kung inililipat-lipat nyo yung yellow. Usually may practice yan, lalagay nyo sa 52%, 62%, saka 72%, and then kukuha na may mga reading doon, tapos checkin mo yung average. So depende. So kung gusto mo gawin yon, ilipat mo na naman yung yellow, mag-check ka na naman, tapos kuhanin mo naman. Pagka ano mo, save mo na lang dito. Kapag ka again, pag tayo nag-check ka ng resistance, no? Yes ka ulit, tapos save mo na naman siya. Save 4. Ayan. So ayan, balik ka na naman doon, no? Tapos punta ka na naman doon sa next na ano, test point na naman. Punta ka ulit dito sa 20 test, and then save. So para pagka magre-recall ka na lang, gagawin mo lang, no? Punta ka dito sa load. So load. So ano ba yung mineasure natin? Magsimula tayo sa 3. So 5.59. Tapos sa 4 mo 5.59. Sa load tayo. So kita mo hanggang ano lang tayo. Hanggang 6 lang. Hanggang 5. So hanggang 5 lang. 3, 4, 5. So yun yung niload natin dito. So yun yung agas natin. So with that, no? So ito yung tinest natin kanina, 5.5 ohms. So magte-test ulit tayo ng panibagong
resistance, no? So bawa hindi maganda yung grounding, no? Meron tayong dito value is 11.65. Okay, 11.65. Check natin, no? Okay, so 11 point, tandaan nyo, 11.65 ohms. Okay, so gawin natin so test tayo 11 ohms, 11-12 ohms, no? So medyo mababa pa naman siya sa 200, mababa rin siya sa 20. So diretso na ako sa 20. So lumalabas dyan is 12.04 o 12.05 ohms. So, kasi minsan hindi maganda yung pagkakaano, no? So yan yung halimbawa yan ngayon yung resistance na i-measure natin. Depende kasi dito sa tanggal dun sa stick natin. So yan, so 11.8 ohms, 11.79. so tapos natin 11 ngayon save. So 6 na siya nilagay, tapos again lipat tapos test ka ulit. Ayan, save na naman, save 7. Okay, tapos ako na ulit, next, save 11.69, 11.7, save 8. Ayan. Oh. So kung gusto nyong balikan ulit ano yung mga value na natin, ito pala yung pagkano, nakikita mo magla-light yung backlit nya. Pero pagka matagal mo nilagay, yan, load na yung ano nya, 2, 3. Yan yung unang example natin sa Python, 5 yan. Tapos ito na yung sumunod sa 6, 7 at saka 8. So magbabalik na yan sa 1 ulit, kasi tatlo lang yung sinave natin. So tapos yan, off na, and then yan, pack up uli kayo, i-ano nyo lang ulit sa dapat nyong test uli kayo.